Tini Winnie, wait lang. Napatigil naman ulit ako. Si Ange din napatayo. Ano bang meron? Ako na. Ako na ang tatawag sa kanya. Maupo ka na lang dito. Kumain ka na. Ako na, Ange. Okay lang naman eh. Kumain ka na lang dyan. Hinatak naman niya ako pabalik sa upuan ko. Hindi pwede, Tini Winnie. Baka, mapagod ka. Di ba? Kakagaling mo lang sa sakit. Dito ka lang. Ako na tatawag sa kanya. Oo nga naman kasi. Dito ka na lang. Si Ange na ang bahala. Singit naman ni Ma'am. Tumayo pa din ako. Ako na lang ang pupunta. Kaya ko naman eh. Nailipat ko na ho yung piano. Yung cabinet. Saan ko po ilalagay? Napalingon naman ako sa likod. Eko. Lumapit ako sa kanya. Nagulat din ata siya na makita ako. Gising ka na? Sabi niya. Pero tinitingnan ko lang siya. Bakit siya pawis sa pawis? Akala ko ba natutulog siya? At saka ano daw? Nilipat mo yung piano. Ang laki nun ah. At saka bakit niya ililipat? Napatingin ako sa direksyon ni Ma'am. Kaya nag-iwas naman siya ng tingin sa akin. Tapos tumingin kay Ange. Nginitian naman ako ni Angie. Tiniwin, ko ba? Nag-volunteer lang naman si Echo eh. Kailangan kasing ayusin yung mga gamit dito sa bahay nyo. Kaya ayun, tumulong siya. No big deal. No big deal daw. Big deal kaya. Bakit nila inuutusan si Echo? Pero Ange, wala namang kailangang ayusin dito sa bahay eh. Di ba ma'am? Bakit pa ililipat ang mga gamit? Hindi naman po kailangan, di ba? Oo nga, Han. Bakit ililipat? Okay naman ang interior design natin ah. Singit naman ni Dad. Kasi, baby, Han, kailangan natin ayusin mga furniture dito sa bahay. Ilang years na din kasi sa kanilang pwesto. Kailangan natin ng change. Super ngiti pa si Ma'am. What? Pero Ma'am, bakit naman po si Echo ang gagawa nun? Pwede naman po tayo magbayad na lamang ng mga tao para ilipat ang pwesto ng mga gamit. Hala naman, patulog-tulog lang ako kanina. Pero siguro si Echo, hindi pa siya nakakapagpahinga. Siguro kung ano-ano ang inuutos ni Ma'am sa kanya. Chill kasi. Ang OA mo naman mag-react. Isa pa itong si Angie. Bakit parang binubuli niya si Echo? Gusto naman talaga na Echo ang ginagawa niya eh. Hindi naman namin siya pinilit. Right, Echo? Ayos lang ako kasi. Kaya ko naman. Nilapitan ko si Echo. Ang pawis-pawis niya. Maniwala ako. Hindi siya pinilit. Nahiya lamang to kay Ma'am. Hay, ano ba yan? Echo, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Saka tingnan mo, 1 PM na. Hindi ka pa kumakain. Halika na. Kumain na tayo. Sabay na tayo. Pinaupo ko na siya sa may table. Tapos kumain na kami. Si Ma'am naman, biglang tumayo. Tapos na daw siyang kumain. Ginaya rin siya ni Angie. Kaya naman tinignan ko sila na masama. Buti na lang si Dad, nag-stay pa rin. Grabe. Bakit pa nila binubuli si Echo? After kumain, umalis na ulit si Dad kasi magagawin pa siyang business staff. Kakausapin ko sana si Echo kaya lang. Bigla namang uling lumapit si Ma'am at Angie. Oy kasi, tara. Magba-hot oil tayo sa salon. Di ba may salon kayo dito sa bahay? Oo nga baby. Halika na. Minsan lamang tayo magbabanding na tatlo. Tumingin na naman ako kay Echo. Hindi na ma'am. Ange, kayo na lang. Minsan lang din kasi hindi papasok si Echo sa opisina. Kaya sasamahan ko na lang siya. Pero Tini Winnie, may gagawin si Echo. Di ba tita? Oo nga baby. Medyo may mga butas sa kasi ang bubong natin. Siguro naman since lalaki siya, pwede niyang takpan yung mga leak. Hindi ba? Ma'am, iba na lang. Hindi naman po kailangan gawin ni Echo yun eh. Saka, may butas ba talaga yung bubong namin? Parang wala naman. Echo, okay lang naman sa'yo na gawin yun, di ba? Nakakahiya naman kay tita kapag tumanggi ka.
Lumaki naman ang mga mata ni Angie nang sinabi iyon. Humarap naman ako kay Echo. Bubu, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ayos lang kasi. Tapos, tumingin siya kay ma'am. Sige po, gagawin ko na. Tapos, umalis na siya. Echo, wait lang. Halika na baby. Pumunta muna tayo ng salon, okay? Huwag mo munang intindihin ang lalaking iyon. Minsan na nga lamang tayo magbanding, di ba? At hinigitan ang dalawa ko ni Angie sa salon sa bahay. Minasage-massage ang buhok ko. Pero hindi naman ako nag-e-enjoy. Iniisip ko pa rin si Echo. Hindi naman iyon sanay sa mga pinapagawa sa kanya. Nang matapos na kami, aalis na sana ako para hanapin si Echo. Kaya lang, hinila na naman nila ako para magpabody spa. Malaki talaga ang bahay namin, kaya lahat ay andito. Pero paano na si Echo? Oy, Tini Winnie, ano ba naman pagmumukha iyan? Bakit nakasimangot? Paano naman hindi ako sisimangot, Ange? Oo nga, baby. Hindi ka ba nag-e-enjoy? Ma'am said. Ma'am, si Echo po. Tapos na po ba siya? Nag-ibos naman sa akin ng tingin si ma'am. Hala, may pinagawa na naman po ba kayo sa kanya? Ma'am naman eh. Hindi ko naman siya pinilit, baby. Nasabi lang naman ni Angie na kailangang ayusin ang atik natin. Ang lalaking iyon naman ang nagpresenta. Ma'am, Echo po ang kanyang pangalan. Huwag niyo naman po siyang tawagin na lalaki lang. Chill ka lang kasi. Mag-enjoy ka na lang kasi. Kung may ganito lang kami sa bahay, di araw-araw ako nagpapaspa at hindi na i-stress, sabi ni Ange. Pero ako, stress na. Isa lang naman kasi ang ginagawa nila kay Echo, bullying. Nung nagpapamanicure, pedicure na sila, hindi mo na ako sumali. Sabi ko, pupunta lang ako ng CR. Pero syempre joke lang. Excuse ko lang iyon para makita ko si Echo. Hinanap ko siya sa buong bahay. Ano kaya pinapagawa sa kanya ngayon? Nakita ko siya sa garden. Nagtatabas ng mga damo. Grabe naman. May gardener naman kami. Bakit siya pang gumagawa na yun? Pero in fairness, ang gwapo niya. Wet look. Dahil pawis sa pawis. Dumidikit pa sa shirt niya ang kanyang katawan dahil sa kanyang pawis. Kaya bumabakat ang abs. Hoy Cassie, kaloka ka. Kung ano-ano pa ang iniisip mo dyan. Nahihirapan na nga yung tao eh. Tumakbo muna ulit ako sa loob para kumuha ng towel at tubig. Tapos, lumapit ako sa kanya. Bubu, tama na yan. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Napatigil siya at nagsalita. Tapos tumingin sa akin. At binaba muna ang hawak niyang pangtabas. Kasi, anong ginagawa mo dito? Inabot ko sa kanya ang tubig na dala ko. Ano pa? Eddie, nire-rescue ka. Tingnan mo nga, pawis na pawis ka na. Ayos lang ako. Okay daw. Grabe nga ang pag-inom niya ng tubig na dala ko. Tapos sinugasan niya ang kamay niya. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka mapagod ka pa dito sa labas. Bubo naman, wala naman akong sakit eh. Halika nga dito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinigit papunta sa upuan sa garden. Tapos pinunasan ko ang kanyang mukha. Puro pawis na kasi. Ganito ba yung okay lang? Pawis na pawis ka na nga eh. Baka ikaw pa dyan magkasakit. Ako na kasi. Hinawakan niya ang kamay ko. Tapos kinuha ang towel. Ayos lang ako. Huwag ka na mag-alaala. Tapos pinunasan niya ang kanyang sarili. Tumayo naman ako at pumunta sa kanyang likod. At minasage ko ang kanyang shoulders. Kasi wag na. Bubu, relax ka lang dyan. Kanina pa kung ano-ano ang ginagawa mo eh. Siguradong pagod na pagod ka na. Huwag ka nang makulit. Ayos lang ako. Ayos lang daw. Pero ka naman nagre-relax nga sa massage ko eh. Pagod na pagod talaga siya. Kawawa naman ang bubo ko. Echo, hindi mo naman kailangan tong gawin eh. As in, seryoso talaga. Yung mga pinapagawa sa inyo, ma'am.
Marami naman pwedeng gumawa niyan dito. Kaya alam mo yon, hindi mo naman siya kailangang sundin. Gusto ko magustuhan ako na ma'am mo. Kahit bulong lang niya iyon, narinig ko pa rin. Napatigil tuloy ako sa pagmamassage sa kanya. Kaya ba siya nagpapabuli kay ma'am? Dahil gusto niya ang approval ni ma'am sa kanya. Eko naman eh. Niyakap ko tuloy siya sa may leeg niya. I love you, boo-boo. I love you. I love you. I love you so much. Tama na nga yan. Pumasok ka na nga sa loob. Sabi niya, pero nakangiti naman. Uy, bubu, kinilig ka no? Ikaw ha? Patingin nga ng tenga mo. Bigla naman siyang sumimangot. Di ako kinikilig. Bilis na. Pumasok ka na. Ayoko pa, bubu. Gusto ko lang dito. Hug kita. Bitawan mo na ako. Bumalik ka na sa loob. Bakit mo ba ako pinapaalis? Naglakad naman ako at pumunta sa kanyang harapan. Ayaw mo ba dito ako? Pwede naman kitang samahan dito eh. Huwag na sabi. Pumasok ka na. Sige na, bubu. Dito lang ako. Ayan. Nagpapakit pa ako niyan sa'yo. Pinikit-pikit ko pa mga mata ko. Nag-iba sa mga siya ng tingin. Huwag ka nga dito, diba? Pumasok ka na sa loob. Bilis. Hala, ano bang problema nito? Bakit biglang nainis? Sige na, aalis na ako. Ayaw mo naman ako dito eh. Tumakas pa naman ako kay ma'am para puntahan ka. Tumalikot na ako at nag-start na maglakad. Sige, ganyan ka bubu. Ayaw mo na pala akong makasama. Bigla naman ang hinigit ang kamay ko. Kaya napakandong ako sa kanya. Although, nakatalikod ako sa kanya. Niyayakap naman niya ako kaya okay na okay. Pinatong niya pa ang chin niya sa balikat ko. Sige na, huwag ka nang umalis. Ayaw naman talaga kitang paalisin eh. Wala na. Di na kagad ako nagtampo. Nakangiti na nga ako eh. Hay nako, ang sweet talaga ni Echo. Ay, bawal pala siyang sabihang sweet. Baka magalit. Bakit kanina pa pinapaalis mo ako? Ay sus Cassie, pakit ka talaga. Ang bango mo kasi. Sabi niya na parang inaamoy-amoy pa ang leeg ko. Nakikiliti tuloy ako. Pag mabango ako, papaalisin mo na ako, ganon. Medyo weird din kasi diba? Pero okay din ang pagkapaspa sa akin ni ma'am kanina. Babango tuloy ako nang hindi inaasahan. Amoy pawis kasi ako. Okay. Anong connect? Hinarap ko naman ang ulo ko sa kanya. Bubu, hindi ka amoy pawis ah? Ang bango-bango mo kaya. Tapos, super gwapo pa. Ngumiti naman siya sa akin. Grabe, masaya na ako forever ko makita ang kanyang ngiti. Hinawakan naman niya ang buhok ko. At nilapit niya ang mukha ko sa kanya. Magkadikit na tuloy yung noo namin. I love you kasi. Di ba sabi ko, araw-araw ko nang sasabihin. Then I melted. Naman eh. Bakit biglang super sweet ni Echo? Nakakakilig siya na ewan. Baka masanay ako niyan Echo eh. Nilapit ko ang lips ko sa kanya. Ahem. Lumapit pa ang lips ko. Konti na lang. Tini-Winnie. Bigla naman akong napatayo. Napatayo rin bigla si Echo. Andun si ma'am at si Angie sa may pinto. Daw, sabi ng ma'am ko. Namula naman ng bongga si Echo. Panigurado. Namumula rin ang tenga. Halika na baby. Pumasok ka na sa loob. Hinawakan naman ni ma'am ang kamay ko. Nako, pag-CR daw. Pero nakikipaglandian lang pala. Bulong naman sa akin ni Angie. Habang hawak ang kabila kong kamay. Lumingon ako at nakita ko. Nakatingin pa rin sa akin si Echo. Gusto ko nang umuwi. Kaya lang syempre, hindi na ako ulit pinapalayo pa ni Ma'am at Angie. Kung ano-ano naman ang pinapagawa nila sa akin. Lahat ng pampaganda nakuha ko na. Hindi pa ba matatapos to? Di bale, konting tiis na lang. Malapit na magabi. Ibig sabihin, malapit na kaming umuwi ni Echo. Pero gusto ko na ulit siyang makita.
Nagpa-facial kami. Ang binulungan ko si Angie. Hoy Ange, tulungan mo naman ako tumakas ulit dito kay ma'am. Kukumustahin ko lang ulit na mabilis si Echo. Promise, mabilis lang talaga. Pwede ba? Tini Winnie, unless di masyadong obvious. Nagpalit partido na ako. Hindi na ako pro-Echo. Anti-Echo na ako ngayon. Ange naman eh. Mabait naman si Echo. Alam mo naman yan. Ito talagang si Angie. Siguro bitter to kay Echo. Dahil parang kinampihan pa niya si Liz nung nakapagsabunutan siya. Basta. Wag mo na nga siyang isipin. Tita. Tita si Cassie. Gusto daw ulit tumakas. Ay naku naman si Angie. Nakakaloka. Cassie baby. Wag mo na nga muna siyang isipin. I'm pretty sure. Hindi ko ang iniisip niya ngayon. Baka ibang girls. Singit ni ma'am. Ma'am, hindi po totoo iyan. Ay naku tita, tama po kayo dyan. Alam niyo po ba, ilang araw na hindi umuwi si Echo sa kanilang bahay ni Cassie, na mababae panigurado. Anti-Echo na talaga itong si Ange. Hindi totoo yan, Angie. Kailangan ko ipagtanggol si Echo. My poor baby. Bakit pa kasi? Ang lalaking iyon na pinakasalan mo. From what I heard kay Angie, kinakalimutan niya pati ang birthday mo. How could he? Sabi ulit ni ma'am. Tama ka dyan, tita. Pinaghintay pa nga si Cassie ng napakatagal. Kahit nag-promise na pupuntahan siya. Nag-sorry na naman si Echo. Napatigil tuloy ako. Hindi lang naman iyan Angie eh. Nung nabalitaan ko na nakidnap ang baby ko nang dahil sa kanya. I just know. Hindi siya mapapagkatiwalaan. He's a sorry excuse of a man. Ma'am, hindi po kasalanan ni Echo yon. Hindi lang iyan, tita. Lagi pa siyang sinisigawan. Kinakawawa. Hay, grabe, tita. Kawawa talaga itong si Cassie sa lalaking iyon. Ay di sige na. Kayo na mag-usap. Hindi niyo naman ako pinapasingit eh. Basta, isa lamang ang alam ko. He loves me. Okay na ako doon. Kahit ano pang sabihin nila tungkol kay Echo, hindi ko papakinggan. Maya-maya pa, dumating na si Dad. Yes, gabi na. Nakita ko. Parang nag-ayos na rin si Echo. Lumapit naman ako sa kanya. Yehey, uuwi na kami. Dad, mauuna na po kami ni Echo. Wala po kasing tao sa bahay eh. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo. Sabi ni Dad. Kasi baby, bakit hindi mo na kayo dito mag-dinner? Nagpaluto pa naman ako ng favorite mo. Tiro eyes na naman si Ma'am. Oo nga naman kasi. Masyado kasing obvious. At gustong-gusto mo nang umuwi. Nakangising sabi ni Angie. Pinalakan ko siya ng mga mata. Hindi na po ma'am. Sa bahay na lang po. Sige po. Dito na lang po kami kakain. Bigla namang sabi ni Echo. Ano ba yan? Kaya heto. Andito na naman kami sa table. Kumakain. Obvious na obvious. Na hindi kinakausap na Mama at Angie si Echo. Kaya kami lamang ni Dad. Ang nakikipagkwentuhan sa kanya. Grabe talaga. Tapos feeling ko pa. Dinidelay talaga nila ako. Para hindi ako kaagad makauwi. Pero binilisan ko na lamang ang pagkain. Tapos tumayo na ako. Halika na Echo. Uwi na tayo. Lumapit ako kay Dad. At kinisiya. Dad, una na po kami ha. Nakita ko. Tumayo na rin si Echo. Kasi, aalis ka na kaagad. Wala pa nga dessert. Hindi. Okay lang Ange. See you na lamang sa shop bukas ha. Maybe. Baka magkaroon ka ng indigestion kapag lumakad ka agad. Dito ka muna. Bye, Ma'am. I kissed her then. Hinawakan ko na agad ang kamay ni Echo. Hindi ako magpapapigil. Halika na, Echo. Mauuna na po kami. Sabi na lang niya. At hinigit ko na siya palabas ng dining room. Narinig ko. Sinundan kami ni Angie. Tini Winnie,
Ang OA mo. Bakit ka ba nagmamadali? Pwede ka naman mag-stay muna. Di ba? Di ko na lamang siya pinansin. Naglakad pa rin ako. Baby, please naman. Wag mo na munang iwan si ma'am. Wala na akong kasama dito. Ma'am, andito naman po si dad. Saka di ba, sabi niyo po, isang araw lang. Malapit na kami sa pinto. Yes. Han, hayaan mo na nga sila. Siyempre, gusto na rin umuwi ng mga bata. Ano nangyayari? Biglang nag-iba ang boses si dad. Nag-aala-ala.